Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po. Ako po si Pastor Aljen. Nawa po ay samahan niyo ako sa maikling oras ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa Tinapay mula sa langit. Tayo po ay babasa sa aklat ng Numbers 26 verses 38 to 41. The sons of Benjamin according to their families of Bela, the family of Belites, of Ashbel, the family of Ashbelites, of Ahiram, the family of Ahiramites, of Shephufam, the family of Shephufamites, of Hupam, the family of Hupamites. The sons of Bela were Ard and Naaman, and Ard, the family of Ardites, of Naaman, the family of Naamites. These are the sons of Benjamin according to their families, and those who were numbered of them were 45,000. Tayo po ay manalangin, samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Binigyan mo po kami ng pagkakataon na makinig ng iyong salita at magbulay-bulay. Panginoon, samahan niyo po kami ngayong araw na ito, umaga. Pang kami po ay gabayan ninyo sa aming pong pag-aaral. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang madakila at maluwalhati. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, mababasa natin ang mga genealogy po ito. At ang ating binasa ay genealogy ni Benjamin, mga angkan ni Benjamin po sa 38 to 41. Iniutos po kasi ng Panginoon Diyos kay Moses sa verses 1 and 2 at kay Aaron na priest, na pare, na mag-census sa buong kongregasyon ng buong angkan ni Israel. So meron pong 12 na angkan ni Israel, 12 anak, 12 tribo, at ang bunso po dito ay si Benjamin. Ang nanay po ni Benjamin ay si Rachel. Yun po yung totoong asawa, o talagang yun yung si Rachel yung pinakamahal ni Jacob, yung ika-14 year niya bago niya nakuha. So, dalawa yung naging anak ni Rachel, si Joseph, yung Joseph the Dreamer, at saka yung si Benjamin, yung bunso. Alam naman natin yung kwento nun. At this context ay pinutusan sila ng Diyos na i-census o bilangin yung mga tao na 20 years old and above para lumaban or able to war in Israel. Mababasa nun sa verse 2. Kaya sinunod ni Moses at ni Aaron ang utos ng Panginoon sa kanila na i-census yung mga tauhan o mga kalalakihan o yung mga able to go into war sa Israel. At makikita natin dito, ang ating binasa ay si Benjamin, yung angkan ni Benjamin. Ano ba yung mayroon sa angkan ni Benjamin? Sa ating pong buong Bible, ang dalawa po na kilala na nagmula sa angkan ni Benjamin ay si King Saul at saka si Saul na naging Apostol Pablo. Sila yung mga Benjamites. Actually, ang mga Benjamites o ang tribo ni Benjamin ay kilala sa pakikipagdigma. They are known for being a warrior. Mga warrior po sila. Yun po yung kanilang nature. At si King Saul ay isang warrior din bago siya naging hari ng Israel. At gayon din naman si Apostol Pablo, hindi man siya warrior physically, pero siya ay naging warrior spiritually din. Kung makikita natin yung kanyang tapang na pangangaral ng Ebanghelyo. Siguro nananalay tayo na talaga sa dugo niya, yung pagiging matapang. So makikita natin dito na si Benjamin ay bunso at ang kanyang mga anak ay yung mga binasa natin, handang lumaban para sa Israel. Kaya makikita natin na matapang, yung mga Benjamites. Kaya nga may Camp Benjamin, siguro doon po sa Cavite na nag-retreat tayo. Anyway, maging matapang po tayo, kagaya ng mga Benjamites, maging matapang sana tayo na mangaral ng salita ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo po na isang Benjamites ay matapang din sa pangangaral. Sabi niya, to live is Christ, diba? And to die is gain. Sabi niya, I no longer live but Christ lives in me. Ang Panginoon ay ginamit si Apostol Pablo na isang Benjamite. Kaya nawa, tayo man po ay mga hintil at hindi tayo mga Benjamites, ay maging matapang tayo sa ating pananampalataya, matapang tayo na mangaral ng salita ng Diyos, mabuhay at makipagdigma sa salaman. Tanong tayo po ay naging Kristiyano, tayo po ay at war sa kasalanan at sa kamunduhan at sa mga principalities ng sanlibutan na ito. Ang ating buhay Kristiyano ay isang war against Satan and his minions, diba? So, pakatapang tayo sa Panginoon, kagaya ng mga Benjamites. Marami pong salamat. Ito lamang po ang aking maikling devotion. Salamat po sa magang ito. Tayo po ay manalangin. Marami po salamat, Ama, sa
fresh insights na pinagkaloob mo sa amin ngayong umagang ito. Pinupulit sinasamba namin dakilang mong pangalan. Tulungan mo po nawa kaming maging matapang, Lord, at maging courageous, Lord, sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Ama. Pinupuri at sinasamba ka namin sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Pagpalain mo po nawa ang araw na ito at ang lahat ng aming tagapakinig sa tinapay mula sa langit. In Jesus' mighty name we pray. Amen.